mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon: titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang, isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahahati, sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan, ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin, lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos, tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalaging magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila. Sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila'y pumunta sa mga Pariseyo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo ang mga kagawad ng Sanedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caifas, ang pinakapunong saserdote noon ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus, kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, "Ano ang akala ninyo?
paririto kaya sa pista o hindi. Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo na ituro ng sino mang nakaalam kung nasaan si Jesus upang sila'y maipadakip nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat, ating pagnilayan ng salita ng Diyos, salita ng buhay. Sa ating ebanghelyo ngayon, matapos buhayin ni Jesus si Lazaro, maraming naniwala sa kanya. Ngunit imbes na magalak, ang mga pinuno ay natakot. Natakot silang mawala ng kapangyarihan, mawala ng kontrol. Kaya't nagpasya sila. Mas mabuti pang mamatay ang isang tao para sa bayan. Isang desisyong bunga hindi ng pag-ibig, kundi ng takot at inggit. Dahil sa inggit, naging defensive sila. Mas pinili nilang protektahan ang kanilang posisyon kaysa tanggapin ang kabutihang ginagawa ni Jesus. Anong punto para sa atin ngayon? Kapag pinairal natin ang inggit at takot, maaari tayong maging bulag sa kabutihan. At sa halip na yakapin ang biyaya, tinatanggihan pa natin ito. Naalala ko yung kwento tungkol sa isang empleyado sa isang kumpanya. No? May dumating na bagong kasamahan, siya'y masipag, magaling, at maraming bagong ideya. No? At dahil sa kanya, gumanda ang sistema. No? Mas naging maayos ang trabaho at mas naging masaya ang mga tao sa opisina. Ngunit hindi lahat natuwa. May isang matagal ng empleyado na nakaramdam ng inggit. Pakiramdam niya, natatabunan siya. Kaya unti-unti siniraan niya ang bagong empleyado. Pinagdudahan ang kanyang motibo, pinalabas na nagpapasikat lang siya, at gumawa pa ng kwento para mapababa siya. At dahil dito nagkaroon ng tensyon sa opisina, nawala ang tiwala, nasira ang samahan. Sa huli, napilitang umalis ang bagong empleyado. Pagkalipas ng ilang buwan, napansin ng lahat, bumalik sa dati ang sistema, pumagal ang trabaho at nawala ang sigla ng grupo. At doon nila na-realize, may nawala palang biyaya. At ang mas masakit, pati yung empleyadong nainggit ay hindi rin naging masaya. Sapagkat ang inggit, hindi lang sumisira sa iba, sinisira rin ito ang sarili nating puso. Mga kapatid, ang paanyaya sa atin ngayon ay suriin ang ating kalooban. Kapag may taong gumagawa ng mabuti, umaangat, o nagiging instrumento ng pagbabago, ano ang una nating reaksyon? Natutuwa ba tayo o nagiging defensive tayo? Tandaan natin, ang tao ay hindi kalaban. Ang tao ay kapatid. Hindi sila dapat alisin para maprotektahan lamang ang ating sarili. Sila ay dapat tanggapin, pahalagahan at pasalamatan dahil maaaring sila ang daluyan ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Huwag nating hayaang ang inggit ang magdikta sa atin. Sa halip, piliin nating magalak sa kabutihan ng iba. Dahil sa kaarian ng Diyos, walang nawawala kapag may umaangat, lahat tayo ay itinataas. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, kapag may taong gumagawa ng mabuti at nagiging pagpapala sa iba, paano ko hinaharap ang aking damdamin? At anong sinasabi nito tungkol sa laman ng aking puso?